A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid at aming minamahal na mga kapatiran sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, bago natin ibahagi itong hadith o hadith Qudsi na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin, gusto ko ipakita sa inyo ngayon na mayroon akong kadate ngayon. Kadate ko na hindi niya alam. Tayo ngayon ay nagvi-video. Oo, pero ngayon, mashallah, kasama ko ngayon ang aking yan, ito siya. Mami, hi ka sa mga papuantan sa Marawi, sa Pilipinas. Hi, yan. Tunin, naka-live na tayo ngayon, hindi mo to alam. Nagla-live tayo ngayon, tapos siya rin ay busy rin sa cellphone. Oo. Kala ko hindi niya atensita. Para may lera naman po. Si isa, ano to ba? Si isa Pilipinas, sa Marawi. Salam ka si ko mga tunganay tanuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iman to na si isa prep na alas 3 iman to, pagkapita, 3:30. Ay pupuasa, alhamdulillah. Binigla natin. Nandito kami ngayon sa Anini Matatagwing, sa isang mall lang. Pero mashallah, ano nga ba itong ating ibabahagi ngayon na tungkol sa isang hadith Qudsi. Isa ito sa mga pinaka paborito ko rin na hadith na ito, mashallah. Dito yung hindi tayo nawawala ng pag-asa bilang isang Muslim dahil sa buhay natin dito sa mundo. Alam ng Allah kung ano yung mga kahahantungan natin, pero ganun pa man, siya ay nagbigay sa atin na huwag tayo mawalan ng pag-asa. Laging manatili na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, na maging matatag. At kahit anumang pagkakasala na kasalanan na nagawa natin, ay panatilihin natin na humiling ng kapatawaran sa ating tagapaglikha. Isipin nyo, may buwan ng Ramadan ngayon na kung saan, insya Allah, sino ang magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay patatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Basta ang kondisyon ay huwag ka lang magtambal sa Allah. Datnan ka ng kamatayan na hindi ka nagtatambal sa Allah. Dalisay at puro ang iyong puso na naniniwala sa nag-iisang Diyos. Patuloy na gumagawa ng kabutihan. Ipagbawal ang mga katiwalian at manatili na ikaw ay hindi nawawala ng pag-asa sa iyong tagapaglikha. Bismillah. Mapait ang kape nila dito sa cinnamon. Pero masarap pag ang cinnamon kinain mo, kasama niya na may kwan. Ito yung kwan, matamis-tamis. Matamis at saka mapait. Maganda yung equilibrium nila. Maganda yung fights nila. So habang kumakain kayo dyan sa Pilipinas, nagluluto yung mga ina, pakinggan po natin itong hadith Qudsi na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya mismo ang nagsabi. Ulitin ko, ang hadith Qudsi po ay ano ba to? Ang hadith Qudsi ay sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang nagsalaysay, at ito naman ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na narinig ni Propeta Muhammad na siya ang nagsalaysay mismo dito. Nabanggit na natin kung bakit hindi pwede banggitin ang
Hadith Qudsi, pag tayo nagdarasal, dapat Quran lang. Pero ang Hadith Qudsi ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Again, and I repeat, isa ito sa pinaka-paborito kong Hadith Qudsi. Although napakamarami, pero isa ito sa mga nagustuhan ko at paborito kong Hadith Qudsi. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka law da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali ya ibna Adam law balagat dhunubaka ana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali ya ibna Adam law ataitani بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها المغفرة أو مغفرة. هذا الحديث رواه في الترمذي وقد صححه الشيخ الباني وبعض المحدثين العلماء الكبار في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ang ibig sabihin po ng hadith na ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga anak ni Adan, kung ikaw ay nananatili na humihiling sa akin at hindi nawawalan ng pag-asa na may layunin ng aking kapatawaran at patuloy na humihiling sa akin, patatawarin kita sa lahat ng mga kasalanan mo na ito ay hindi mabigat sa akin. Ito'y simple lang sa akin. O hindi ito malaking iisipin ko na bakit kita patatawarin. Dahil mga kapatid, alalahanin po, si Allah o ang Allah, isa sa kanyang mga pangalan ay ang pinakamahabagin, pinakamaawain sa lahat. So, bakit tayo nawawala ng pag-asa na siya mismo ang nagsabi, o mga anak ni Adan, kung ikaw ay nananatili na humihiling sa akin at ikaw ay nandyan sa iyong puso't isipan ang layunin mo na hindi ka nawawala ng pag-asa sa akin sa paghingi, patatawarin kita sa lahat ng iyong mga kasalanan na ito ay hindi mabigat sa akin. Ibig sabihin, walang problema sa akin. Wala ubali. Very simple lang ito. Patawarin kita sa lahat ng mga kasalanan. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mahada. هذا تبرع حق ذوي الإعاقة والهم. ما شاء الله. جزاك الله خير. تبارك الله فيك. Pangalawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith na ito, ya ibna Adam, law balagat dhunubaka ana as-sama thumma astaghfartani laghafartu laka wala ubali. O mga angkan ni Adan, o mga anak ni Adan, maski ang iyong kasalanan ay umabot pa sa pinakataas-taasan ng langit, pinakamalaking kasalanan, pero ikaw ay humiling sa akin ng kapatawaran, patatawarin kita sa iyong mga kasalanan na ito ay hindi mabigat sa akin. Walang problema sa akin. Wala ubali. It's not a big deal for me to forgive you because you are my servants and you ask forgiveness. And wajabat rahmati ala ibadi. Ibig sabihin, naging wajib sa Allah ang kanyang pagbibigay ng kapatawaran sa kanyang mga alipin. Kung sino yung tunay na nagbabalik loob. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa hadith na ito, na hadith Qudsi, na o mga anak ni Adan, kung ikaw ay dumating sa akin na ang iyong kasalanan ay kasing lawak ng kalupaan, thumma ataytani thumma laqitani wala tushriku bi shay'a
la'ataytuka biqurabiha maghfirah. Maski gaano kalawak ang kasalanan na nagawa mo o aking alipin, ika, sabi ng Allah. Pero ikaw, sa araw ng paghukom o dito pa lang sa mundo, ay hindi ka nagtatambal sa akin. O di kaya sa araw ng paghukom na dumating ka sa kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, pero hindi ka pero ikaw ay namatay na hindi ka nagtatambal sa akin. La tushriku bi shay'a. Ikaw ay hindi nagtatambal, naniniwala sa aking kaisahan na ako lang ang Diyos na dapat sambahin. Hindi ang Diyos ay 2 o 3 sa persona. Hindi ang Diyos ang sinumang nilikha, ngunit siya ang Allah na Khalik, na siya ang dapat sambahin. Ikaw ay darating ako sa iyo na gaano kalawak ang kasalanan na ginawa mo, ganun din kalawak ang akin pagpapatawad sa iyo. Mga kapatid sa Islam, ang hadith na ito, subhanallah, alam ng ating tagapaglikha na mahal niya kung sino ang tunay na nagbabalik loob sa kanya. Bakit nga ba tayo nawawalan ng pag-asa? May mga ibang tao na nawawalan na ng pag-asa, nakagawa ng kasalanan, tapos sabi niya itutuloy-tuloy pa rin niya kasi baka hindi ako patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, mali yun. Ang totoo ay nagkasala ka, maski gaano ilang beses ka magkasala, magbalik loob ka agad sa Allah at gumawa ng kabutihan dahil siya ang Allah ang tunay na mapagpatawad at tunay na mahabagin. Huwag kang maniwala sa kahit sino na ang ginagawa mo, hindi ka patatawarin ng Allah. Sino ba sila? Sino ba sila na para ikaw ay i-judge na hindi ka patatawarin ng Allah? Siya ang Allah ang tunay na mahabagin at handang magpatawad sa sino man ang gustong maghiling ng kanyang kapatawaran. Alam ng Allah tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Sinabi rin ng Allah sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Ang lahat ika ng mga anak ni Adan kullu bani Adam, ang lahat ng mga angkan ni Adan ay nagkakasala, nagkukulang sila sa akin araw at gabi. Nagkakasala sila, pero pinapatawad ko, at ang pinakamainam at pinakamabuti sa kanila ay yung mga nagbabalik loob sa akin na humihingi ng kapatawaran. All the sons of Adam, they commit sins and mistakes, but the best among those who commit sins and mistakes, they ask forgiveness, and I shall forgive their sins. Ya Allah, patawad sa lahat ng aming pagkukulang. Mga kapatid, nandito tayo sa buwan na ipinagpala, ang buwan ng Ramadan, kung saan tayo ay patatawarin ng Allah sa ating mga kasalanan. Nasaan tayo para hindi magbalik loob? Nasaan tayo para hindi dublihin ang ating paggawa ng kabutihan sa mga sandaling ito na buhay pa tayo, na meron pa tayong oras na inaalay, malakas pa tayo na para magampanan ang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan mo pa ito gagawin? Pag ikaw at huli na ang lahat na hindi mo magampanan ang dapat mong gawin. Kaya dito sa hadith na ito, subhanallah, matutunghayan din natin na mismo ang Allah ay sinabi niya sa Quran. Saan niya ito sinabi? Sa Suratu Zumar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul li'ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Tingnan niyo ang Quran. Nasa Suratul Zumar, mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi, sabihin niya Muhammad sa kanila, sa aking mga alipin, na sila ay nalinlang nila ang kanilang sarili o sila ay nagkasala, huwag na huwag silang mawalan ng pag-asa sa tagapaglikha, sa lumikha sa kanila, sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil patatawarin sila o siya ang Allah ang tunay na mapagpatawad at patatawarin sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Allahu Akbar. Patatawarin. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Patatawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanilang mga kasalanan. At of course, mga kapatid, alamin ninyo na ang kasalanan na talagang hindi patatawarin ng Allah sa oras na ikaw ay mamatay, sa oras na nagtatambal sa Allah, asyirku billah huwa akbarud dhunub. Pinakamalaking kasalanan sa Allah ay ang pagtatambal sa Allah.
pagtatambal sa Allah. Pag namatay ka sa oras na nagtatambal at hindi ka nakapagtauba, peligro ang iyong kalalagyan, kapatid. Kaya habang may lakas pa, may buhay pa, nandito pa tayo sa buwan ng Ramadan, magbalik loob tayo. Paramihin natin ang istighfar, paramihin natin ang ating mga dua. Gumawa tayo ng maraming mga kabutihan, gumawa tayo ng maraming sadaka, gumawa tayo ng pagpapakain sa kapwa, pakikipagkapwa-tao sa ating mga kamag-anak, lahat. Paulit-ulit natin ito sinasabi. Oo, bakit? Dahil marami tayong pagkukulang, marami tayong kasalanan, nagkakasala tayo. Pero ito yung oras na tamang panahon na dapat magbalik loob sa Allah. Nabanggit natin sa hadith na ating nabanggit nung una na sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nag-amin siya nung siya ay umakyat sa mimbar, nakasawi ang palad sa isang tao na siya ay dumating man lang ang Ramadan, hanggat ito ay lumipas na ang Ramadan at hindi pa rin siya napatawad ng Allah sa kanyang mga kasalanan. Ang buwan na ito na ipinagpala, buwan na kapatawaran ng ating tagapaglikha sa tunay na magbabalik loob sa kanya. Kaya sasabihin ko po ito, una sa aking sarili, paalala sa aking sarili at tayong lahat na nakikinig dito sa hadith na ito. Subhanallah, tignan nyo. Teka lang, idagdagdag ko pa ang hadith na kung saan mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi siya, na sa hadith Qudsi rin na sinabi niya, na sinabi ni Iblis na madamat al-arwahu bani Adam, madama fi ajsadihim la agwiyannahum. Hanggat ang mga katawan ng mga angkan ni Adan ay nandun pa ang kanilang kaluluha sa kanilang katawan, ya Allah, aking Panginoon, sila ay ilalayo ko sa iyo at lilinlangin ko sila. Sabi ng Allah, hanggat ang kanilang mga sila na aking mga alipin na mga anak ni Adan ay hanggat sila ay humihiling sa akin ng kapatawaran, sila ay patatawarin ko sa aking kapatawaran, sa aking habag at awa. Mga kapatid, mashallah, kailangan po natin magbalik loob sa Allah. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Nandyan pa tayo para tayo ay magbalik loob sa ating tagapaglikha. After all, and again, and I repeat, at the end of the day, in the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala, our Creator, He is the one who will forgive us. No one else. Siya lang ang tunay na magpapatawad sa atin. Kaya patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. At ito nga, papakita ko sa inyo ang aking kadate ngayon. Masayang-masaya ako dahil kasama ko ang aking kadate ngayon. At busy-busy din siya ngayon. Mami, tunay di nga ni muntayan. Tunay di nga di ka muntayan. Pagkakuha sa cellphone ka? Sa sa prep sa Pilipinas, mga apo, mashallah, alhamdulillah. At ito nga, mga kapatid, sana po ay napulutan natin ng aral ang mga sandaling ito. Bising-busy si Motherland. Oo. Salam dyan sa inyo lahat, sa ating mga kamag-anak dyan sa Pilipinas, lahat sa buong mundo. Yung anak mo doon sa sa Canada, nausininyo, dudumo mo sa Canada, alhamdulillah. So pamilya niyan, lahat tayo patawarin ng Allah sa buwan ng ipinagpala na ito, sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, hanggang sa muli mga kapatid, kahit saan man tayo naroon, sana tanggapin ng Allah ang ating mga mabubuting gawain sa buwan na ito na ipinagpala. Napakaganda ng hadith na ating naipaliwanag po. Wallahi, sa totoo lang, mismo ang Allah, natutuwa siya, nagagalak siya sa sino man ang humihiling ng kapatawaran sa kanya. Pero bilang panghuli po, kung ang Allah ay nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, isipin mo, ang kasalanan mo sa kapwa-tao, siya ang magpapatawad sa iyo. Kasi sa araw ng paghukom, may paglilitis. Sasabihin ng isang kapwa-tao na nalinlang mo, o siya ay nakuhanan mo ng kanyang karapatan, o siya ay ano ba tawag doon, paman na so kaya ko ano ka sa kuano, yeah, man so nawalan ka ng ano, yung tinanggalan mo siya ng karapatan, inapi mo siya, naapi mo ang isang tao. Pag ikaw ay hindi kanya pinatawad dito sa mundo, sa araw ng paghukom, doon tayo lilitisin. So kung hindi ka mapatawad dito, sa araw ng paghukom, pinding ka muna na hindi ka makapasok sa paraiso hanggat hindi kanya patawarin.
Ang problema, saan tayo magbabayad ng ating mga bagay na kinuha natin sa kapwa-tao, di ba? So kailangan ay dito pa lang magpatawad tayo bago mahuli ang lahat. Sa araw ng dito pwede mong bayaran, pwede ka maghingi ng kapatawaran. Sa araw ng paghukom, hindi ka na pwede magpatawad dahil iniisip mong sarili mo, baka ikaw ay hindi ka hindi ka tanggapin sa paraiso, kaya kailangan mo ng maraming mga gawain. At ang problema dito, yung gawain na mga mabubuti ng ginawa ng tao na siya ay nilinlang kanya, ang kanyang mga mabubuting gawain ay mapupunta sa iyo. Ya Allah, patawad. Ya Allah, patawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at sa ating mga kapwa-tao. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Sana po ay napulutan natin ang aral ang mga sandaling ito. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa habag at awa ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, bago pa dumating ang kamatayan ta atin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. O kayo na mga mananampalataya, magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay na pagbabalik loob na pagsisisi sa mga kasalanan, dahil mahal ng Allah ang sinumang humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Allahumma ja'alna min haula'il fahizina fid dunya wal akhirah waghfir lana wattub alaina innaka antat tawwabur rahim. Robumya taman mga laksami mga pagaremi balasangan wala sa dinyo di ka pa mamakinig sa giyang ang mga makampata oras tano at kapitasan san sa Pilipinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bising-bisi si mother, tignan nyo. Nia-addict ko si mami sa cellphone ngayon, pero na-addict siya, inshallah, pakikinig sa Quran, sa ating mga videos. Siya siguro yung pinaka-unang fans ko na very fanatic siya sa akin na laging nanonood. Mashallah, gantimpalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nandito pa siya. At sana pahabahin pa ng Allah ang kanyang buhay at tayong lahat ang ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.